Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi, Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Sabi ko naman sa inyo, itbulaga na talaga eh. Galit na galit si Senator Bato de la Rosa dahil sa ginawa di umano ng Kamara, Martin Romualdez Pamor. At ito namang si Marcoleta at bagong Senate President na si Soto. Tuloy ang sagutan nila. Nagkainitan na kanina, ngayon tuloy pa rin sila. Hinding-hindi nagpapatalo si Senator Marcoleta kung ano ang dapat talaga. Ito ang video. Yes, good. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired?
Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. nasa- So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal Ng, custody ng of the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Ito ang inaalala ng karamihan nung pinalitan na si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Mabaliwala ba yung naumpisahan niya na kung saan marami nang nabunyag, may mga ebidensya nang nailabas. Pati si Congressman Toby Tiangco ay ipinakita na rin niya yung laman ng USB dyan sa Senate hearing ni Senator Marcoleta. Eto na, kitang-kita nyo na, kumpadre talaga. Di ba? Yung mga nagko-comment kasi sa video na yan, sabi, kumpadre, kumpadre. Eh may punto din naman itong sila Senator Bato de la Rosa. Kahit hindi abogado yan, magaling din yan. Pero pagdating dito kay Senator Marcoleta, ewan ko lang kung titigilan kayo niyan. Umasa ang taong bayan sa kanya. Kaya alam ko, itong si Senator Marcoleta, hindi magpapatinag yan. At alam niya na tama yung ginawa niya. Tapos ito lang ang maging resulta. Yung taong kinontempt nila, andun sa House of Representatives pala. Eh alam naman natin na may issue po sila noon na yun nga yung kakausapin yung na-contempt, na ito yung dapat gawin, dapat ito yung sasabihin, yung tatakutin. Ito na ang mangyayari ngayon. Hindi na magkakaintindihan dyan. At halata naman kung sino ang pinagtatakpan. Bulaga. Hindi ko na ito ko. Bye-bye.